Mabuhay! Ako po si Ceci Luyaga at narito po ako ngayon sa inyong harapan upang iulat o aking ibahagi ang aking mga natutuhan sa asignaturang konstitusyon na siyempre ang aking guro ay si Miss Josephine. Ito po ang aking mga nakalap na datos sa akin pong mga nakuhang aralin sa konstitusyon. Ito po sila. Ito po ang the Philippine Constitution, National Territory, ang aking mga nakuha sa exam. Siyempre po, ang mga naging takdang aralin, mga sanaysay, ukol sa aming mga opinyon at pananaw sa konstitusyon, at siyempre mga halimbawa po ng mga kaso na aming bibigyan ng katwiran upang ito ay mairesolba. Ayan po ang mga preamble, ang Bill of Rights, Classes of Rights, Freedom to Contract, Liberty of Abode and Travel, Principles. Yan po. Ang aking pong natutuhan sa araling ito at sa isang semestre na punong-puno ng ang kalaman at pagbabahagian ay ang konstitusyon po na ating bansa ay isang makapangyarihang batas na dapat po nating suportahan at ilathala ito ng nakabubuti sa mas nakararami. Bilang isa pong Pilipino, ako po ay sumasang-ayon sa lahat ng mga dapat gawin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ating konstitusyon. Datapwat marami po na mga tao ang hadlang sa pagpapalakad niya o pagbabago niya ng ating konstitusyon, ay nararapat lamang po na atin itong igalang at suportahan ng ating Pangulo. Noon po, ang sabi ng tatay ko, wala naman daw pong Pangulo ang mas maayos ang nagawa sa ating bansa nang hindi dumaraan talaga sa mga proseso ng panghusga, katulad na lamang po ni Marcos na marami daw pong nagawa dito sa ating bayan. Datapwat po na sila po ay hinusgahan o inaakusahang na sila po ay nagnakaw ng ilan sa kayamanan ng ating bansa, ay nagawa naman po raw nila ang kanilang mga dapat gawin dito sa ating bayan upang maging maunlad tayo, maging sa buong Asya. Narapat lamang po na ang ating konstitusyon ay maging sandigan ng mamamayan upang malaman nila o natin ang ating mga karapatan, katulad na lamang ng kababaihan, dahil po sa noon po ay hindi nabibigyang halaga ang isang babae, at nabaliktad na po yun ngayon na mas tayo na po ang mas nangunguna kaysa sa mga kalalakihan, subalit nandoon pa din ang pangamba o ang damdamin natin bilang isang babae. Sa mga nangyayari naman po sa ating bayan ay nalalaman po natin ang ating mga karapatan ukol sa ating mga batas. At ang pinaka nagustuhan ko pong aralin ay ang mga karapatan, o ito yung mga iba't ibang karapatan ng bilang isang tao o bilang isang mamamayan dito sa ating bayan. Nawa po ay mabigyan pa natin ng mas karapat-dapat
na pagpapahalaga ang ating konstitusyon at makialam po tayo sa bawat gawi ng ating bayan. Hindi po porke tayo ay maliliit na o sibilyan lamang dito sa ating bayan ay nararapat po na tayo o marinig ang ating mga boses sa pamamagitan po ng mga hinaing natin, paghatid natin ng mga hinaing sa kanila at maging sa kung ano man po ang nakikita ng mga mas nakatataas sa atin na tayong mga Pilipino o yung mga nasa laylayan ay nararapat lamang na bigyang halaga o importansya at sana po ay wag baliwalain lalo na ang mga maliliit nating kababayan na dapat po ay matugunan ang pangangailangan nila. Maging sa ating bayan po nangyayari pong kaguluhan ay nawa po ay magkaisa dahil ito lamang po ang tanging paraan upang magkaunawaan po tayong lahat at matigil na ang mga sigalot sa ating bayan. Maraming salamat po. Ako po si Cecil Loyaga ng BSE 41 at taos-puso pong ang may pag-asa pa rin, naniniwala na may pag-asa pa rin ang ating bayan.